Unang-una, walang dalang ebidensya si Gloria Mercado kundi hearsay. Pangalawa, nakakabili naman kayo na envelope sa sa bookstore. Yung envelope na pinapakita niya, ni walang gusot. Baka inabot lang sa kanya yung bago mag-hearing. Ha? Hearsay. Si Sara Duterte ba nag-abot sa kanya ng envelope? Hindi. Yung nag-abot sa kanya ng envelope, bakit hindi niya patawag? At ma-swearing dyan sa Kongreso. Tapos inabot siya ng ilang buwan bago niya, ha? Ano siya, may x-ray vision, nakakakita siya sa saradong envelope kung anong laman. At kung yan ay may laman, bakit yan tumaga? Bakit nga inipon? Bakit hindi siya nagreklamo? Oh. Matutuwa pa ako sa kanya kung mismo yung pagtanggap niya ng first envelope, nagpunta siya kay Sara Duterte, sinabi niya, ha? Sa mukha ni Sara Duterte. Ha? Ano ito? Ano ito? Ano nakalagay doon? Hope? Ano yung hope mo? Yung Gloria Mercado, the career bureaucrat spelling trouble for Sara. And so Sara, ang response po, Rappler po ang naglabas po niyang headline. Yung sa gitna, nilagay ko naman po yung sagot ni Sara. Sara tells Congress, avoid tainted witnesses. Kasi markado na po yung si Mercadong yan, yung Gloria Mercado. So all these are part of the operations. And during the course of these discussions ng Quad Committee na propose ang revival of death penalty, well, naalala ko po yung year 2020 ata, no? The government wanted to push penalty for corrupt officials. Yan po sana dapat ang itulak po ng Kongreso. Pero hindi po nila gagawin dahil po ang unang death penalty ay sila Abante, sila Kimbo, sila Bernos, sila Dan Fernandez at iba pa. Well, masasabi ko lang dyan simple. Talagang estilo ng mga Amerikano ngayon na nag-ahali sa Estados Unidos at kinakalat nila rito ang kanilang magulong politika. Dito po sa kaso ni Gloria Jumamil Mercado ay hindi ko talaga malaman kung bakit ang ating Kongreso na binabayaran natin on a daily basis ay pumapasok sa mga ganitong kabulastugan na klaro-klaro naman. Unang-una, walang dalang ebidensya si Gloria Mercado kundi hearsay. Pangalawa, nakakabili naman kayo na envelope sa sa bookstore. Yung envelope na pinapakita niya, ni walang gusot. Baka inabot lang sa kanya yung bago mag-hearing. Ha? Hearsay. Si Sara Duterte ba nag-abot sa kanya ng envelope? Hindi. Yung nag-abot sa kanya ng envelope, bakit hindi niya patawag? At ma-swearing dyan sa Kongreso. Tapos inabot siya ng ilang buwan bago niya, ha? Ano siya, may x-ray vision, nakakakita siya sa saradong envelope kung anong laman. At kung yan ay may laman, bakit yan tumaga? Bakit nga inipon? Bakit hindi siya nagreklamo? Oh. Matutuwa pa ako sa kanya kung mismo yung pagtanggap niya ng first envelope, nagpunta siya kay Sara Duterte, sinabi niya, ha? Sa mukha ni Sara Duterte. Ha? Ano ito? Ano ito? Ano nakalagay doon? Hope? Ano yung hope mo? Pangalawa, ito pala ay mayroong kaso as early as nung panahon pa ni Noynoy Aquino. This woman is engaged in luxurious travels as ano na nga ba siya nun? Executive Director ng Development Academy of the Philippines.
Ano na nangyari sa kaso na yun? Mr. Ombudsman, tutulog-tulog ka dyan sa pwesto mo. Nilagay ka dyan ni Duterte dahil taga-Sambeda ka at matino ka. Pero wala eh. Wala ka pa napuproduce mula nung appoint ka ni Duterte. Pati yung kaso ko kay Bebot Benio, wala na nangyari. Ni acknowledgement receipt, wala po ako natanggap. Pangatlo, ito pala si ay winner ng Solicitor Queen of the Year. Nagsusolicit sa mga private companies ng up to 16 million worth of sponsorships. At kaya yan ho ang rason kung bakit siya natanggal sa DepEd. Sinipa ho siya. Sara Duterte fired her. Okay? It's as simple as that. And you're getting this disgruntled witness? My God, the lowest form of witness. You may ask to grind. At hindi lamang pala yun, intrigera pala ito matandang to. Ako'y nagtataka, Bento. Pero hindi na ako nagtaka. Nung suriin ko, between Noynoy Aquino and Bongbong Marcos, nasaan itong babae ito? Kamento, Yes. nandun siya sa opisina ni Cabinet Secretary Ebasco. Naguyo sila nitong merkado na ito. Tao to ni Noynoy, tinanggap ni Duterte, and later on, tinanggap ni Sara Duterte as undersecretary pa. Scammer ito! Itong witness ninyo. At kita nyo naman, mag-aara magdamit, katulad ni Stella Kimbo, na laging may almirol ang suot para pupunta sa isang gala dinner every day. Every day of the month, every month of the year, na katulad ni Abante, ay nakasuot pa ng Rolex, Patek Philippe, at kung ano mga matching bags and shoes and jewelry, mga kotse na dati pala anong tawag nun? Yung Range Rover, kotse nito si Abante, pinaltan ho ng isang bulletproof na Cadillac Escalade. So, yan ho mga mambabatas natin ngayon. No? Are we going to another elections just to reinstall these crocodiles? Kita niyo naman ang taba ng tiyan yan si Abante, meron pa mga barel, mga collection niya, mga barel. At saka meron siya mga pastor, naglalagay sa Facebook niya na para siyang si Jim Paredes na ewan ko kung ano ginagawa niya sa dila niya at saka nakahubad. Ayan ho, 18 milyones, 19 milyones, bale, 18.6 ang kanyang sasakyan at meron pa siyang 1.7 million na special na motorsiklo. $32. Oh my God. Tapos malalaman natin na ang mga program expenses ay nililipat sa mga non-program expenses at kino-convert ho into pork barrel, pinamumudmod sa mga buhayang ito. At ang balita ko, ang mga senador, kaya walang kibo, ay nagkaroon din ng $3 billion each over and above whatever was appropriated for them for the year 2024. 3 billion. Assumably because some of them will be running for re-election.
So what kind of a system do we really have? Wala na tayong pupuntahan dito. This is just a revolving door. Every election, it's between corrupt A or corrupt B, crocodile A or crocodile B, baboy A and baboy B. 12 baboys versus 12 crocodiles versus 12 pigs. Diyan sa Senado. We really have to, tama si Curita oras na. Kung hindi na tayo pwede maghintay mga kabansa, hindi na dapat magkaroon pa ng 2025 elections. Alam niyo kung bakit mga kabansa? We are spending at least 50 billion bawat eleksyon. And what does it give us? Ano nakukuha natin? Basura. Oh. Ano sabi ni, asa na kanilang, tinatanong sila Una-una, kalkal sila na kalkal ng transparency, accountability, and leche from their witnesses. Sila, liquidation by certification, number 1. Number 2, asa na mga landmark legislation nila. Oh. Kaya hating-hati, ultimo sa loob, meron ng silent opposition. Hindi lang sila makapagsalita, nakatulad ni Marcoleta, dahil alam nila, gugurgurin din sila ni tambaluslos. Pero alam mo kami ito, ang plano talaga ay zero budget si Sara Duterte, pero umurong na si tambaluslos. Lalo-lalo na nakahalata si tambaluslos, wala siyang simpatya sa Senado. At yung kanyang number 2, number 1 siya. He is the godfather. Martin Romualdez is the godfather of the mafia, of the Congress mafia. Zaldico is the godmother of the Congress mafia. Yung number 2 niya, wala kasi pasipatya. Nilalatan pa ni Joel Villanueva. Grabe pala ito. This guy is one of the top government suppliers. Contractor. Siguro ang estimate nila, at least 40 to 60% ng government contracts, lalo-lalo na dyan sa Department of Public Works ay napupunta dito kay Saldico. So, tama si Inday. 2 tao lang ang nagdidesisyon. Bakit ako pa sisipot dyan? Pagpipiestahan nyo lang ako dyan. Why will I give dignity of my presence to your inanities, to your stupidities, to your incompetence? Magpe-praise lang kayo ng question. I was shocked, Kabento, when I learned that the Committee on Appropriation had 139 members. Oh my God. Lahat na yata, one-third of Congress is in the Committee of Appropriation. Ano na yung mga committee yung pinagkakapira-pirahan nyo na lang yan? Puro kayo hearing? Asan ang landmark legislation ninyo? Tapos bibigyan nyo kami, renewal ng Meralco franchise. Aba, ay utang ina ninyo. Utang namin. Utang ng apo namin. Utang ng ina nyo. Kaya nga, ang hinihintay na lang natin ng ating mga kapatid sa military po, mga colonels and below, sana pag-usapan nila itong mga problema ng bayan na hindi po talaga susolusyonan ng Kongreso at Senado at ng administrasyon dahil po sila ang problema. At alam naman po ninyo yan, yung mga naging general na po, mahirap na po maghanap po dyan dahil po ilang daan libo buwan na ang sweldo po niyan, tapos yung pensyon nila, daan-daan libo din kada buwan. Baka mahirap na po. Baka doon sa colonels and below, baka meron tayong makitang pwedeng pag-usapan po itong mga problemang ito. At wag na pong maghintay ng eleksyon, gumawa na po ng paraan for a revolutionary change,
revolutionary reform ng sistema po natin, tanggalin na po yung Kongreso, Senado, yung mga corrupt na politiko, lagyan ng mga public professional managers po na may track record ng katapatan po, ano, at wala pong luho sa buhay, at ayusin po ang lipunan po natin bago ibalik po ang eleksyon pag ayos na po. Pero kung ganito may cancer na po, ay dadagdagan pa ng asukal na gustong-gusto ng cancer, yung corruption na yun, wala pong pupuntahan po itong ating buhay po dito sa lipunan po natin. Itong Rolex Watch Group ng Kongreso, this is the best reason maybe we can call the revolution, the Rolex Revolution. Pero you can also say Yellow Revolution dahil maraming Rolex kulay yellow, gold, you know. And finally,